Hindi mo po pwedeng sabihin na hindi mo problema yun. Problema mo yun sapagkat ang sabi maliwanag ng Panginoon na hindi tayo dapat nagiging cause ng pagkakasala ng ibang tao. Sino mang tumingin sa isang babae ng may pagnanasa ay nagkakasala, siya sa kanyang puso ay nangangalon niya. Hindi porke nagdadamit ng sexy ay masamang tao na. At hindi rin porke balot ang katawan ay mabuting tao na. Hindi ko sila pinagtatanggol, naawa nga ako sa kanila sapagkat sila ang nagpapababa ng dignidad nila. Lalo pat nagpapasexy sila, hindi para hangaan, kundi para alam naman nila na sila'y po pwedeng pagnasaan. Mahal ni Jesus ang mga babae. Malapit si Jesus sa mga babae. May mga best friend siyang babae, tulad ni Marta at Maria. Ang magkapatid na yan ay dinadalaw pa niya. May mga tagasunod din siyang mga babae. Katulad ng narinig natin ngayon sa Ebanghelyo, binanggit ang pangalan ng 3, pero ang sabi ni San Lucas dito, marami pa ang mga babaeng ito. Marami ding mga babae ang naging tagapagtanggap, recipients ng mga magaganda, dakilang himala na ginawa ni Jesus. Nandyan yung paggaling ng babaeng matagal nang dinurugo, nandyan yung pagkabuhay ng anak na babae ni Jairo, nandyan yung pagbuhay ni Kriston sa anak na lalaki ng biyudang taga-Nain, at marami pang iba, at tulad ng babaeng Cananea, ng anak na babae ay pinagaling din niya. Not just that, kung makikita po ninyo, yung mga huling yugto ng ating Panginoong Jesucristo, mula sa kanyang pagbubuhat ng krus hanggang sa kanyang kamatayan, hanggang sa paglilibing sa kanya, mga babae pa rin ang constant na kaagapay kasama niya. Tinangisan siya ng mga kababaihan ng Jerusalem. Nando doon sa harapan niya, bukod sa isang alagad na bukod tangi, nandun ang mga babae na nanatili sa paanan ng krus habang siya'y naghihirap hanggang sa siya'y mamatay. All the way hanggang libingan. Inaasikaso siya ng mga babae. No wonder, mga babae rin o babae rin ang unang naging saksi ng kanyang muling pagkabuhay at unang naging tagapagpahayag ng mabuting balita na yan. Hindi po ito nakapagtataka sapagkat isa ang mga babae dati na walang bilang o walang halaga sa lipunan. Kaya nga ang Panginoon ay naging malapit din talaga intentionally sa kanila upang sabi nga ng mahal na ina sa kaniyang kanta, upang itaas ng Diyos ang abang kalagayan nila. Kaya ang mga babae ay minahal, itinangi at nilapitan niya talaga. Gayunpaman sa kabila nito, pansinin po ninyo, hindi na chismis sa babae si Kristo. Walang naging gawa-gawang kwento sa kanya, maging ang kanyang mga kritiko na nagsabi nga kung minsan na siya'y nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan din ng demonyo. Pero pagdating sa pakikipagrelasyon, pakikitungo sa mga babae, hindi nagawan ng kahit isang kwento ang Panginoon. Walang makita, ni walang maimbento na maling kwento tungkol sa Kanya sapagkat kitang-kita at ramdam-ramdam nila ang maayos na pakikitungo ni Kristo sa mga kababaihan. Considering na maraming lumalapit na babae sa Kanya dahil sa karisma niya, sa kapangyarihan ng salita at ng mga gawa niya. Considering na may tipo din naman siya, gwapo siya. Considering na expressive si Kristo, mahawak siya, matouch siya. Considering na appreciative siya, mapagmasid ang mga mata niya. Pero walang sino man ang nakaramdam, ni nakapansin na may mali siya, man lang yung mga hawak at tingin na yan. Sa palagay ko, itong isa sa gustong ituro sa atin ng Panginoon ngayon sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Lalong-lalo na para sa mga kalalakihan, ang maayos, may paggalang, may respetong pakikitungo at pakikipagrelasyon sa mga kababaihan. Tandaan po natin na ang Panginoon ay nagkatawang tao, hindi lamang upang ipakita sa atin ang mukha ng Diyos. Ang Panginoon ay nagkatawang tao rin naman upang ipakita rin sa atin ang tunay na mukha ng totoong tao. Taong nagpapakatao. At bahagi ng pagkapakatao ng isang tao, lalo na ng isang lalaki, ay ang itrato ang mga babae ng patas, may respeto, at may paggalang. Palagay ko nga yung sinabi niya sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo,
5:28. Sino mang tumingin sa isang babae ng may pagnanasa ay nagkakasala, siya sa kanyang puso ay nangangalo niya. Palagay ko, hango yun sa kanyang sariling karanasan. But wait, ito ay hango, sa kanyang sariling karanasan, sapagkat marahil tinukso rin siya kahit papaano ng demonyo sa aspetong yan. Pero kanyang napagtagumpayan. Kaya tayo'y kanyang pinagbabawalan at sinasabi sa atin, kaya rin naman natin yan. Basta iwas sa tukso at panatilihin na malinis ang ating puso. Sinasabi ko po ito sapagkat baka kasi isipin natin na natural lamang para sa atin ang makaramdam, makapag-isip ng hindi maganda sa tuwing meron tayong nakikita na lalaki o babae na very sexy ang damit o ang itsura. So much so na ang sisi ay ibubunto na natin sa kanila. Naalala ko dati ang isang kaibigang nagsabi sa akin, inis daw siya sa mga babaeng walang demure. Mga ganun ba? Pa-sexy. Kasi in his words, dinidemonyo ko. Sabi ko, baka naman wala sa kanila yung demonyo, baka nasa sa'yo. Ano? Baka naman hindi nila intensyon na tuksoyin ka. Nagpapatukso ka lang talaga. Biglang may dumaang babae na sexy sa harapan namin. Naka-miniskirt. O ayan, hindi ka ba naapektuhan dyan? At hindi ako nakapagsalita. Hindi dahil tama yung punto niya. Kundi dahil tama yung punto ko. Na yung sinabi ko sa kanya, that very moment, na-apply ko rin sa sarili ko. Kaya sabi ko sa kanya, mukhang wala sa kanya yung problema. Sa atin dalawa. Hindi ko po pinagtatanggol yung mga babae, mga lalaki na nagsusot talaga, alam nyo, revealing, sexy. But we cannot judge them. Malay ba natin? Nagpapasexy ba talaga sila upang tayo'y akitin? Upang tayo papagnasain? Alam ba natin ang nilalaman ng puso nila? Besides, modesty is a matter of the heart. Hindi porke nagdadamit ng sexy ay masamang tao na. At hindi rin porke balot ang katawan ay mabuting tao na. At hindi rin naman necessarily or totoong nangyayari na ang lahat ng nakakakita tumitingin sa isang taong sexy ay nagiging masama ang pag-iisip. Naghahangad na. So kung ang modesty ay a matter of the heart, ganun din sa tumitingin. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Hindi ang mga pumapasok sa katawan ng tao galing sa labas ang siyang nagpaparumi sa kanya, kundi yung nanggagaling sa puso niya. Palagay ko pwede rin i-apply yan, hindi ang necessarily yung nakikita natin, yung narinig natin, yung napapanood natin, ang siyang nagpaparumi sa atin, kundi yung nilalaman ng puso natin. Of course, mas lalo kung hindi pinagtatanggol yung mga babaeng intentionally, mga lalaking intentionally, talagang nagsusot ng sexy. Pag sinabing sexy, alam nyo na kung anong ibig kong sabihin, Hindi ko sila pinagtatanggol. Naawa nga ako sa kanila sapagkat sila ang nagpapababa ng dignidad nila. Lalo pat nagpapasexy sila, hindi para hangaan, kundi parang alam naman nila na sila'y po pwedeng pagnasaan. Problema nila yon. Pero yung problema natin, paano natin i-adjust ang sarili natin sa mga ito? Tayo, ang concern ko, kung paano tayo magre-react sa mga ito. Sana, tulad ng ating Panginoong Jesucristo, umiwas din tayo sa tukso. Ikalawa, panatilihin nating malinis ang ating puso. Kapag diretsahan na, huwag tayo nanonood ng mga bagay na hindi maganda sapagkat yan ang itinatanim natin sa ating puso. Lalo pat pagkatapos panoorin, pinakakaisip-isip pa. Yan ang magtatanim sa ating puso at yan ang magtitrigger ng mga bagay na hindi maganda tulad ng pagnanasa. Kahit sa isang tao na balot ang katawan, pwede tayong makaisip ng hindi maganda kung pangit ang laman ng ating kalooban. Hindi dahil masama yung ating nakita, kundi dahil masama ang nasa puso talaga. Bahagi ng pagkapanatiling malinis ng ating puso ay panatilihin natin na yung paghanga natin ay manatiling paghanga lang at hindi na natin pahantungin pa sa pagnanasayan. Kasi, let's face it, kahit yung pagnanasa, nagsisimula yan sa isang
reaksyon na maganda. Nagandahan ka eh. Humanga ka eh. Kaya lang, itinuloy mo sa pag-iisip ng mga hindi maganda. Itinuloy mo sa sa puso ng hindi maganda. Kaya humantong sa pagnanasa talaga. Sa masamang pagnanasa talaga. Whereas, kung yun ay pananatilihin mong paghanga lang, sabi nga po ni St. Augustine, if you find yourself attracted by a beautiful body, praise God for it. And then, raise your praise and joy to the heavens sa parang bang, ganda! Galing ni Lord, ang ganda-ganda niya. Parang ganun lang. Pero the moment na humantong na yon sa pagnanasa, doon, itigil mo na yon. Pero bago pa humantong doon, dapat alam mo na kung paano remedyohan yon. Again, panatilihin nating malinis ang puso natin sapagkat ang lahat ay nagsisimula sa puso natin. Muli, hindi ko rin din uli pinagtatanggol ang mga nagdadamit ng sexy. Sapagkat you can be sexy by the way you handle yourself. You can be sexy by the way you speak. You can be sexy by the way you treat others. Kahit balot pa ang katawan mo, you don't have to show skin. At alam mo naman din, kung particular lang na part ng body mo ang alam mo yun eh. So in that way, nag-i-incite ka na ng bagay na hindi maganda sa kapwa mo. Hindi mo po pwedeng sabihin na hindi mo problema yun. Problema mo yun sapagkat ang sabi, maliwanag ng Panginoon na hindi tayo dapat nagiging cause ng pagkakasala ng ibang tao. Tingnan sana natin ang ating kagandahan sa kabuuan at hindi sa isa o dalawang parte lang ng ating katawan. E di sana nilikha ka na lang ng Diyos ng puro ilong na lang, puro tenga na lang, o puro yung parte na lang na yan. Hindi. Ang kagandahan mo, ang kagandahan natin ay nasa buong katauhan, buong katawan at buong pagkatao natin. Let that sink in. Amen.